Matapos utusan ni Yen-ing ang matanda na ipakita na ang kanyang totoong hitsura ay agad itong inatake ni Yen-ing gamit ang kanyang willpower. Dahil dito ay hindi na nakaiwas ang matanda sa atake ng ating bida at buong-buo na tinamaan ang kanyang katawan. Kasunod nito ay agad siyang bumagsak sa lupa at mapapansin din sa kanyang paligid na lumalabas sa kanyang katawan ang itim na enerhiya. Pero ang labis na nakakakilabot ay sumambulat ang mukha ng matanda na ito ay natutunaw. At nang ipinakita na ng matanda na si Teacher Tao ang totoo niyang hitsura ay galit na galit niyang sinigawan si Yen-ing na paano daw niya nalaman na siya talaga ang totoong multo na kanina pa nila hinahanap. Pero sinaad lang sa kanya ni Yen-ing na nagawa na daw niya siyang lagyan ng seal kaya bakit niya pa sasabihin kung paano niya nadiskubre ang kanyang pagkakilanlan, wika naman ng multo na si Teacher Tao na hindi pa pala daw alam ni Yen-ing na mayroon pang isang misyon ang nakatago dito sa dungeon, kapag siya ay nabigo sa misyon ay hindi niya makukuha ang 3S na rango. Sa sinabi ng matanda ay seryoso siyang tinanong ni Yen-ing na kung ano namang 3S na misyon ang dapat niyang tapusin. Ngunit tinawanan lang siya ng multo dahil talagang wala raw alam si Yen-ing, ang dahilan lang naman kung bakit wala pang sinumang nakakuha ng 3S na rango dito sa dungeon, ngunit bago niya ito sabihin ay dapat aminin muna ni Yen-ing kung paano niya nalaman na siya talaga ang totoong multo na kanilang hinahanap. Habang nakikinig si Yen-ing sa multo ay mayroon siyang naalala sa nakaraan niyang buhay. Ang dungeon daw pala na ito ay mayroon pang isang nakatagong misyon, sa dati niyang buhay ay hindi niya nakuha ang 3S na rango dito sa dungeon, nakakahinayang raw talaga ang panahon na yon, wala na raw siyang gaanong oras dahil sa sunod-sunod na mahirap na misyon, at hindi din siya hinayaan na makapasok at makisalamuha sa mga militar sa mga ganitong uri na dungeon. Dito ay seryoso na lumapit si Yen-ing sa multo na kanyang sinabi na naniniwala raw siya sa mga binanggit ng multo. Ngunit bago niya sasabihin kung paano niya nalaman na siya ang multo ay dapat sabihin muna sa kanya ni Teacher Tao na bakit gusto muna niyang malaman kung paano niya siya nadiskubre. Sa sandaling nagpaliwanag na ang multo kay Yen-ing ay nagulat ang ating bida dahil sinaad sa kanya ng multo na nagising raw ang katalinuhan ng isang tao kapag nagre-reset ang dungeon, naalala pa rin daw ba ni Yen-ing kung ano ang mga nangyari noon. Dagdag pa ng multo kay Yen-ing na ang mas mabuti raw niyang gawin ay ilabas na niya ang kanyang alas at alamin kung may anumang pagkukulang sa kanyang mga plano, pagkatapos ay ayusin ang kanyang pagkukunwari sa sunod-sunod na pagkakataon, linlangin at patayin ang mas marami pang nag-awaken. Sa sandaling narinig ni Huang Xia ang mga binanggit ng multo ay lumabas ang maraming pawis sa kanyang mukha, ano raw ba ang pinagsasabi ng multo na katalinuhan, kailanman ay hindi pa niya narinig ang ganoon na misyon simula nang nagsimula ang apocalypse. Kung ganoon marahil daw ba na ang dungeon na ito ay isang C-rank o baka B dungeon o mas mataas pa, o baka mayroon lang bug. Tinawanan din ng multo si Yen-ing dahil kanya raw inaamin na talagang isa siyang matalino, kaya sasabihin na raw ba ni Yen-ing kung paano niya siya nadiskubre. Wika naman ni Yen-ing sa multo na napakasimple lang raw ng katanungan sa kanya ng multo, ang una ay sinabi sa ikalawang mission prompt na dapat huwag maniwala sa kasinungalingan, at ang tinawag doon na isang babaeng multo ay hindi naman talaga nagsabi ng kahit ano, at ang pangalawa hindi raw nagsasalita si Teacher Tao doon sa kanilang group chat, kaya ang ibig sabihin lang nito ay hindi niya magagamit ang system. Dagdag pa rito, ang clue na kanyang nakita ay nagsasabi lamang na si Wang Fang umano ang nagpakamatay pero hindi iyon tiyak. At ang panghuli, kung ang silang talisman ay ginamit para selyuhan si Wang Fang ay dapat nasa kanya itong puntod, hindi sa dormitoryo ng guro. Ang babae na si Wang Fang ay kanyang ginahasa, at pagkatapos ng pangyayari na yun ay sinubukan ni Wang Fang na magpakamatay, ngunit sa halip ay naipasok siya sa isang mental hospital at hindi na nakapagsampa ng reklamo laban sa tao na nang-aabuso sa kanya. Humingi ng kompensasyon ang pamilya sa paaralan ngunit nabigo sila, kaya bilang paghihiganti ay nagsimula sila ng sunog, at bago namatay si Teacher Tao ay nahawakan ng psychic energy ang kanyang willpower, kaya naging isa siyang multo. At doon lang din nagsimula ang pagpaparamdam matapos ang sunog at sa kalaunan ay kumuha ang paaralan ng mga Daoist upang paalisin ang multo at tuluyang selyuhan. Si Huang Xia na nakikinig sa paliwanag ni Yen-ing ay kanyang napagtanto na tama ang sinabi ni Yen-ing, dahil sa buong panahon raw na ito ay nailigaw silang lahat ni Li Jiping at ni minsan ay hindi nila siya pinagdududahan, pero siya lang ang kakaiba. Kahit matapos niyang makaharap ang babae na multo ay nananatili pa rin siyang hindi naapektuhan kundi kalmado pa rin siya. Masyadong malakas ang kanyang willpower, posible raw ba na isa pang level 1 ang kanyang willpower system kahit mayroong ganoon katatag na pag-iisip. Ang multo na nakikinig kay Huang Xia ay kanyang pinasangayunan na tama ang kanyang ibang mga sinabi, ngunit hindi ganap na tama ang kanyang mga hula.
Ang una ay maaring hindi makapagsalita ang babae na multo hanggat hindi pa siya na-seal, at ang pangalawa ay hindi siya nagpadala ng kahit anong mensahe dahil abala siya sa paghahanap ng mga clue, kaya pinakiusapan niya si Huang Xia na tumulong sa kanya. At isa pa ay ang hinihinalang pagkamatay ni Wang Fang ay kasabay ng paglitaw ng babaeng multo, at ang huli ay maaring dito sa dormitoryo siya inabuso kaya normal lang na sa dormitoryo siya magpaparamdam. Ngumiti si Yen Ying na kanyang sinabi sa multo na tama raw ang kanyang mga sinabi, hindi raw sapat ang kanilang mga hula upang makumbinsi siya. Pero dahil sinabi ng misyon na hindi sila dapat na maniwala sa mga kasinungalingan ay natural lang na kanyang itatago ang pinakamahalagang bagay hanggang sa huli. Kung gustong malaman ni Teacher Tao kung ano ang kanyang lihim ay dapat na maglaho na siya ngayon, sasabihin na lang niya yun sa huling segundo bago siya tuluyan na maglaho. Dahil dito ay hindi nagustuhan ng multo ang mga lumabas sa bibig ni Yen Ying na kanya itong minumura. Ngunit nagulat ang multo dahil dahan-dahan na naglalaho ang kanyang katawan, kaya nakikiusap siya sa ating bida na sabihin na niya kung ano ang kanyang lihim. Ayon naman ni Yen Ying na ang pinakamahalagang bagay na kanyang lihim ay isa siyang basurang multo. Ang multo ng kanyang narinig na yun pala ang tinutukoy ni Yen Ying na mahalagang bagay ay hindi siya makapaniwala. Natatawa din na muling nagsalita si Yen Ying na ang totoong mahalagang bagay na dapat niyang sabihin ay hula lang niya ang lahat kanina. Dahil dito ay walang ibang nagawa ang multo kundi tuluyan na siyang naglaho habang sumisigaw sa sobrang inis. Itong si Huang Xia ay hindi maalis ang kanyang tingin sa ating bida na hindi makapaniwala. Tanong pa niya kay Yen Ying na totoo raw ba na ang kanyang mga ipinaliwanag kanina ay isa lang hula. Wika naman ni Yen Ying kay Huang Xia na wala na silang oras upang pag-isipan ang mga ganoong bagay, kaya maaari na silang lumabas sa dungeon ngayon mismo. Pero muli lang nagtanong si Huang Xia kay Yen Ying na talaga raw ba na umaasa lang siya sa kanyang mga hula. Ayon naman ni Yen Ying na syempre hindi naman ganoon, ang pinakamalaking pagkakamali ng multo ay ang pagsabi niya mismo sa dormitory 201 na nandoon ang talisman. Pero kung tutuusin wala naman kahit anong clue na tumutukoy roon. Tanging ang multo lang ang nakakaalam kung nasaan ang talisman, kaya walang dahilan para kanya pa itong sasabihin sa multo. Ngunit makikita lang itong si Huang Xia na siya ay kinikilabutan dahil batid niya na si Yen Ying ay mas nakakatakot pa kumpara sa multo, pero lubos raw talaga siyang humanga dahil kundi kay Yen Ying ay baka patay na siya ngayon. Doon ay nag-notify ang system na kanyang pinaalam na natapos na daw ni Yen Ying ang dungeon, ang kanyang pagkumpleto sa dungeon ay 100%. Ang rango ay 3S at ang kanyang mga gantimpala ay nakakuha siya ng 4 na puntos na willpower at 4 na mga white equipment. Ito ay ang Scorched Corpse Training Set, Cutthroat, Corpse Oil at Human Flesh, at isang blue equipment na ang Evil Bead. Ipinaliwanag din ng system kung ano ang Evil Bead. Ito ay isang exclusive passive equipment at ang mga attribute nito ay pinapataas ang Psychic Recovery Speed ng 20% at pinapataas ang Psychic Attack Resistance ng 20%. Ang espesyal na epekto ay kapag tinamaan ng isang psychic attack ay kaya nitong iwasan o tanggapin ang isang nakamamatay na pinsala, at bukod pa doon kapag ang soul bead ay puno ng matinding puot at hinanakit ay maaari itong maging tagapagligtas ng kanyang buhay. Sa mga nalaman ni Yen Ying kung ano ang epekto ng kanyang bagong equipment ay masyado siyang natuwa dahil sa hinaharap ay maaari nitong maligtas ang kanyang buhay. Lumipas ang kinabukasan sa kasagsagan ng tanghaling tapat ay lumipat ang tagpo sa Heavenly Wind Safety Zone Mission Center. Dito ay makikita si Yen Ying na kanyang pinaalam sa babae na kaya daw siya pumunta dito upang kanyang isubmit ang mga mission. Pero lumabas lang ang pawis sa mukha nitong babae na kanyang tinanong ang ating bida na kung siya raw ba si Yen Ying, ang tao na tumanggap kagabi ng 4 na level 2 mission upang makapag-level up, paano raw siya natapos kaagad at kung anong mission ang kanyang natapos. Pero itinuro lang ni Yen Ying sa babae ang kanyang naisubmit na misyon upang ang babae na mismo ang tumingin kung anong misyon ang kanyang natapos. Nang pagtingin ng babae ay hindi siya makapaniwala dahil ang lahat na 4 na misyon ay nagawang natapos ni Yen Ying. Nakiusap din si Yen Ying sa babae na bilisan niya ang pag-aasikaso sa kanyang mga natapos na misyon. Dahil dito ay agad na pinasangayunan ng babae ang pakiusap ng ating bida. At nang tuluyan ang nakapag-level up si Yen Ying at nakatanggap ng 7,300 na credit points ay natuwa siya dahil wala pa daw 1 linggo ay naabot na niya ang level 2. Ito raw ay dahil sa tulong ng Sword God System, siya raw ay mas mabilis nakapag-level up kumpara sa kanyang nakaraan na buhay. Samantalang itong babae ay agad niyang kinuha ang cellphone upang ibalita ang mga nangyari dahil masyado raw itong weird.
Habang naglalakad si Yen Ying at sinusuri ang kanyang system ay nasabi niya na hindi na daw masama ang bonus mula sa kagamitan, at hindi na din daw masama ang kasalukuyang kalidad para sa isang level 2. Pero kung gusto raw niyang palakasin pa ang B-level na kanyang sword skills na nakuha noong nakaraan ay kinakailangan pa rin niya ng 23 na puntos, bago siya makaabot sa 20 na attribute ay madaragdagan siya ng 1 puntos ng psychic fruit, pero pagkatapos lumampas ng 20 na puntos ay mas marami na ang kinakailangan, sa kabuuan, ay kakailanganin niya ng hindi bababa sa 35 na piraso sa halagang 6,000 na credit bawat isa, kaya kinakailangan niyang maghanda ng hindi bababa sa 210,000 na credit. Masyado raw talagang mahirap maabot ang ganoon kalaking halaga ng credit, at ang mga magagandang dungeon dito sa Heavenly Wind District ay natapos na niya ang lahat, at ang natitira na lang ay ang Death Factory na nasa hangganan papuntang Shenjiang, at kung tama ang kanyang pagkakaalala, mayroong napakagandang blue equipment doon at siguradong malaki ang magiging halaga kapag kanyang may benta. Sa lugar kung nasaan si Yen Ying ay mayroong isang dungeon ang biglang lumitaw, at sa sandaling napansin nito ni Yen Ying ay napatigil siya sa kanyang pagpapatakbo ng motorsiklo dahil ito raw ay isang alon ng mga zombie. Sa nakaraan daw niyang buhay ay 1 taon pa bago nangyari ang global zombie outbreak, pero sa katunayan bago pa nangyari ang mga yon ay hinarap na ng Heavenly Wind Safe Zone ang isang malaking pag-atake ng mga zombie na nagdulot ng maraming kasawian, at ayon din sa kanyang tansya, dapat mangyari yun sa susunod na linggo. Kinakailangan raw talaga na may pagbigay alam agad ito kay Commander Xiao Hai, para makapaghanda siya at makapagsagawa ng mga pag-iingat ng mas maaga. Sa kinaroroonan ni Commander Xiao Hai ay nabigla siya nang nagpadala sa kanya ng mensahe si Yen Ying patungkol sa alon ng mga zombie. Ipinaalam sa kanya ni Yen Ying na sa loob ng 1 linggo ay haharapin ng Heavenly Wind District ang isang alon ng mga zombie, kaya nakikiusap siya na i-deploy ang mga tauhan sa lalong madaling panahon para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Nasabi din ni Commander Xiao Hai sa kanyang sarili na si Yen Ying ay hindi nakakuha ng 2S na treatment kaya ngayon ay naghahanap siya ng paraan para mapansin, o baka masyado lang talagang mahina ang kapangyarihan ni Yen Ying kaya sa mga maliliit na bagay ay malaking banta na para sa kanya. Matagal na din daw naging mapayapa ang kanilang mundo, 40 na taon na ang nakalipas noong malaking digmaan ng mga tao at zombie, at ngayon nakakulong na ang mga zombie sa mga abandonadong lungsod, kaya malabong magkakaroon ulit ng zombie outbreak. Hindi raw siya maaring mag-aksaya ng mga resources sa mga banta na malabo namang mangyari, ang pangunahin daw niyang prioridad ngayon ay hanapin ang nakatagong Third Order sa Tianfeng. Nang dumating na si Commander Xiao Hai sa Tianfeng ay agad siyang tumungo sa meeting hall upang kausapin ang kanyang matataas na opisyal. Tinanong pa ni Commander Xiao Hai si Captain Huang Xia na kung ano raw ba ang kanyang mga nabanggit na nakahanap siya ng mahahalagang clue tungkol sa kahina-hinalang Third Order Awaken. Napinasangayunan naman ni Captain Huang Xiao ang tanong ni Commander Xiao Hai, ang kanya raw tinutukoy na kahina-hinala ay walang iba kung hindi si Yen Ying. Sa sandaling narinig ni Commander Xiao Hai sa bibig ni Captain Huang Xiao ang pangalan ni Yen Ying ay hindi siya makapaniwala dahil imposible raw itong mangyari. Wika pa ni Captain Huang Xiao na maging sila ay hirap din na maniwala, pero matapos ang masusi nilang imbestigasyon ay doon nalaman nila kung ano ang mga transaksyon ni Yen Ying sa mga nakaraang araw. Ito ay tumutugma sa timeline ng mga kilos ng kahina-hinalang Third Order. Dagdag pa rito, kamakailan lang ay bumili si Yen Ying ng spiritual residence, isang bagay na hindi kayang bilhin ng isang ordinaryong tao. Habang hindi maalis ang tingin ni Commander Xiao Hai sa report ay nagtanong siya kay Captain Huang Xiao na kung talaga raw ba na si Yen Ying ang kahina-hinalang Third Order. Nagsalita naman itong si Liao Tian kay Commander Xiao Hai na 1 linggo pa raw ang nakalipas simula noong nag-awaken si Yen Ying. Kahit mayroon siyang SS talent ay imposible na ganoon kabilis ang kanyang pag-level up. Ipinaliwanag din niya na maging si General Zhang na isang SS rank na strength at agility na isang double awaken kahit marami na ang mga resources ang kanyang nagamit ay ngayon pa lang siya nakarating sa First Order Awaken. Kaya ang tanging dahilan dito na kanyang pinaniwalaan ay mayroong isang Third Order ang sumusuporta kay Yen Ying. Si Commander Xiao Hai na nakikinig sa paliwanag ni Liao Tian ay kanyang sinabi na makatwiran daw ang kanyang paliwanag, kahit hindi pabor ang militar kay Yen Ying ay imposible na makita ng ibang Third Order ang kanyang potensyal, at dahil sobrang bihira ang magkaroon ng 2S talent ay baka palihim siyang sinusuportahan at pinalaki bilang isang eksperimento. Kaya kung ganoon, wala nang dahilan upang sila ay magpanik, ang kinakailangan na lang nilang gawin ay hanapin ang misteryoso na Third Order na sumusuporta kay Yen Ying at pasunurin siya.
Pero biglang napasigaw si Captain Huang Xiao dahil mayroon daw siyang natanggap na balita mula sa mission center, na si Yan Ying ay nagawa niyang natapos ang 4 na mga second order advancement mission. Kaya napanganga na lang itong dalawa na hindi makapaniwala dahil si Yan Ying na naman daw ang laman ng ulat na ibinigay sa kanila. Paano raw niya nagawang matapos ang 4 na mga second order advancement mission? At mayroong naisip si Commander Xiao Hai, dahil ayon raw sa mga hula ni Liao Tian na malaki ang posibilidad na isang third order ang nagdala kay Yan Ying sa mga misyon at inutusan lang si Yan Ying matapos asikasuhin ng third order awaken ang mga mahihirap na parte. Kung ikalawang order lang naman ang misyon na ginawa ni Yan Ying ay pinatunayan lang nito na hindi si Yan Ying ang third order. At inutusan ni Commander Xiao Hai si Captain Huang Xiao na magpadala siya ng 2 tao para bantayan ang bahay nila Yan Ying at alamin kung sino ang nagproprotekta o sumusuporta sa kanya. At magdagdag din siya ng mga tao upang bantayan ang mga inabandonang lungsod malapit sa Tianfeng para maagapan at maiwasan ang pag-usbong ng isang zombie outbreak. Sa isip-isip naman ni Commander Xiao Hai na kung mayroong isang third order na sumusuporta kay Yan Ying ay posibleng binalaan niya si Yan Ying tungkol sa outbreak, kaya mas mabuti nang mag-ingat kumpara magsisi sa huli. Sa ibinigay na utos ni Commander Xiao Hai ay agad itong pinasangayunan ni Captain Huang Xiao, at kasunod nito ay naglakad na si Commander Xiao Hai upang makaalis na sa lugar. Sa kanyang paglalakad ay lumingon siya pabalik kay Captain Huang Xiao dahil mayroon siyang naalala. Utos pa niya kay Captain Huang Xiao na kumuha siya ng isang blue equipment at ibigay ito kay Commander Honggang para tumigil na ang tao na yun sa pangungulit sa kanya. Lumipat naman ang eksena sa border sa pagitan ng Tianfeng at Shenzhen Safe Zone, dito sa Death Factory. Dito ay natuwa si Yan Ying dahil tapos na raw ang cooldown ng Sword Tempest kaya oras na upang muli na naman siyang pumasok sa dungeon. Tanong pa ng system sa kanya na kung gusto raw ba niyang pumasok sa factory dungeon, na agad naman na pinindot ni Yan Ying ang yes bilang pagsang-ayon. Inihayag din ng system na ang pagpasok sa Factory B-Rank Dungeon ay mayroong minimum level na second order at kailangan din ng 15 na mga kalahok. At babala din ng system na ang Death Factory Dungeon ay isang war-type dungeon na may random na mga objective, binuo ito ng 7 alon ng mga kalaban, at makakatanggap ang mga kalahok ng gantimpala sa bawat alon na kanilang malalagpasan. Doon ay makikita na si Yan Ying ay matagumpay nang nakapasok sa loob ng Factory Dungeon, at inihayag sa kanila ng system na mayroong 3 minutong pagbubutuhan ang mga kalahok para makalabas sa dungeon pagkatapos ng alon, kinakailangan na magkaroon ng 70% higit pa na boto para maisasagawa ang group exit, kung hindi umabot sa 70% boto ay kinakailangan na tapusin nila ang 7 alon ng mga kalaban, at magsisimula na ang unang alon pagkatapos ng 5 minuto. Makikita ang lahat ng mga kalahok maging si Yan Ying na sila ay nagkakatitigan sa bawat isa at kanilang hinihintay ang unang alon ng mga kalaban. Habang tiningnan ni Yan Ying ang isang grupo ng mga kalahok ay nasabi niya sa kanyang sarili na hindi daw ordinaryo ang mga tao na ito. Ang mga tao pala na tinutukoy ni Yan Ying na hindi mga ordinaryo ay itong mga kalalakihan na nakasuot ng balabal. Nandito din sa loob ng dungeon ang isang babaeng nasa antas na ng Third Order Awaken na si Lin Lan. At sa isip-isip ni Yan Ying na sa grupo raw na ito ay hindi niya inakala na mayroong isang third order. Masyado raw talaga siyang kinakabahan sa binabalak nitong babaeng third order. Pakiramdam niya ay parang mayroong masamang mangyari mamaya. Sa gitna ng katahimikan ay nagsalita sa lahat itong isang lalaki, siya raw ay si Zhang Lin isang second order awaken, upang silang lahat ay maka-survive ay dapat silang magkaisa.